Sugatan po ang 7 grade 5 students matapos pagsasaksakin ng 14 na taong gulang nilang kaeskwela sa General Trias, Cavite. Ayon po sa General Trias Police, biglang pumasok sa classroom ang babaeng grade 8 student at walang habas na nanaksak. Tiyempo namang walang teacher sa classroom na kasalukuyang nasa meeting noon. Agad na isugod sa ospital ang mga biktima na kasalukuyan na rin pong nagpapagaling. Nasa kustodiya ng City Social Welfare and Development Office ng Gentry ang dalagitang suspect. Palaisipan ng motibo pero malabo raw ang anggulong bullying lalo't bagong lipat lamang ang dalagita sa eskwelahan. Hindi rin daw niya direktang kilala ang mga biniktima niya. Agad namang pinauwi ang mga mag-aaral ng mangyari pong insidente. Tumanggi namang humarap sa News 5 ang school management. Samantala po naman patay ang isang babae matapos pong saksakin ng 18 beses ng kanyang ka-live-in sa Santa Maria, Laguna. At ayon po sa investigasyon, nagkasagutan ng biktima at ang kanyang kinakasama dahil lamang sa natanggap na text message sa cellphone ng lalaki. Sumuko na po ang suspect sa kanila pong vice mayor. Nagawa niya raw po ang krimen dahil sa madalas umanong pananakit ng biktima. Pero sabi ho ng anak ng biktima, bago ang pananaksak, binugbog pa umano ng suspect ang kanyang ina. Nakakulong po ang suspect na naharap sa kasong murder. Sa iba pang balita, sugatan pong isang dayuhang estudyante matapos maputol ang zipline ng isang resort sa Kitaw-Taw, Bukidnon. Base po sa paunang investigasyon ng mga pulis, bago pa makarating sa kabilang bahagi ng zipline ng dayuhan, bigla na lamang napigtas ang kable. Aray ko po. Ayon nga po sa mga pulis, may kalumaan na ang kable. Nahulog ang dayuhan sa bangin na may 10 metro ang lalim. Nagtamo siya ng minor injury at mga pasa sa katawan. Isang scholar ang biktima na namamasya lamang sa lugar. Tumanggi na munang magbigay ng pahayag ang resort. Isinara na muna ang zipline pero bukas pa ang ibang pasilidad ng resort, katulad po ng swimming pool at viewing deck habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ipatatawag po naman daw ng LTO ang may-ari ng SUV na biglang tumawid mula sa inner lane hanggang outer lane sa South Luzon Expressway. Sa dashcam video po ay kitang nanggaling pa sa inner lane ang SUV at biglang lumiko papunta doon sa Mamplasan exit. Napakabig pakaliwa ang isang truck dahil po sa biglang paglipat ng SUV ng linya. Muntik na yan mauwi sa karambola. Sinuspindi na po ng LTO ng 70 araw ang lisensya po ng driver at nasa alarm status ngayon ang kanyang SUV. Tindi naman nito. Kung bumaligtad yung truck na iyan. Anyway, dami talagang pasaway. Samantala, patay po ang 3 lalaki matapos araruhin naman ang isang closed van. Diyan po yan sa Taytay sa Rizal. 2 iba pang sugatan. Sa investigasyon, galing Taguig ang van at magde-deliver sana nang mangyari pong aksidente. Sa tindi ng pinsala, wasak ang harapang bahagi ng closed van. Pumailalim pa rito ang isa sa mga biktima. Nakatulog daw ang driver habang ito'y nagmamaneho. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng mga pulis ang driver at mahaharap po sa kaukulang reklamo. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.